Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Attorney Conti binira ang abogado ni Digong na si Nicholas Kaufman. Bakit po mga kabunyog? Ayon po kasi kay Conti, anti-4 itong si Kaufman dahil daw po mga kabunyog, nag-apela itong si Kaufman sa ICC. Nalimitahan ang requirement ng mga magiging witness laban kay Digong. Ang tinutukoy po ni Kaufman ay itong mga naging biktima ni Digong sa madugong war on drugs nito. Anyway, ano po ba ang sinabi nitong si Kaufman? Panoorin po natin ito. Duterte's lawyers want stricter rules in verifying the identities of alleged victims seeking to participate in his trial. Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, says a national ID or a passport must be required for them to join the trial. This, the defense team says, will reduce the risk of misidentification and the inclusion of false victims. They are responding to the ICC registry's recommendation that victims can prove their identities using a wide range of government-issued identification cards. It also suggested a signed declaration from 2 testifiers is enough to validate the authenticity of the victim, which was also opposed by Duterte's lawyers. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita. Yan po ang sinabi ni Kaufman hinggil dito sa pag-apela niya sa ICC na dapat raw ang requirement ng kailangan ng ICC ay limitahan, dapat raw mayroon passport or national ID man lang. Kung wala nito, wag na raw mag-witness laban kay Digong. Anyway, ano naman po ang masasabi dito ni Attorney Conti? Ito mga kabunyog, panoorin po natin ito. No, ang mga mangyayari in the next few days or weeks, specifically po, itong sinasabi na kailangan daw ng istriktong panuntunan ng ICC sa pagkilala ng victim applicants. Ito'y kahilingan ng abogado ni Duterte. Exactly what does it mean? Lilimitahan ba yung mga magpaparticipate na mga biktima nung mga charges against Duterte? Or is it about the acceptance or admission of evidence? Klaro na ililimita nito yung partisipasyon ng biktima. At dahil gano'n, no, ililinaw ko na may 3 tao or may 3 parang parties na kaharap ng judges kapag nag-trial. Sanay tayo, prosecution tsaka defense, di ba? Apo. Pero pangatlo sa ICC, may victims. Yun. Medyo parang hindi pa natin ma-imagine siguro ito noon, pero ito yung binabagit na namin na yung victims, ang pagharap nila sa korte ay para sa kanilang interes. Hihingan sila lagi ng views and concerns. Hindi siya pangalawang prosecutor. Kumbaga, second prosecutor, 2 versus 1. Hindi po ganon. Maaaring may iba din kaming pagkakaiba sa prosecutor. Ang paglalagay ng biktima na separate, hiwalay dun sa prosecutor, ay pagkilala na, kumbaga, ito talaga yung offended party. Sa atin sa Pilipinas, kapag ikaw yung naagrabyado, kakampi mo prosecutor. At kailangan mong, kumayari, sa kanya magbigay ng ebidensya, sa kanya magbigay ng pananaw. Pero dito sa ICC, hiwalay. Kaya, medyo iba yung role, di ba? Ang role pagtatanungin ng judges, ano bang pananaw ng biktima kapag papalayain si Duterte? Hindi namin kailangang or pwede pero hindi kailangan na sabihin yung according to this case, according to this ganito. Ang ibibigay naming pananaw ay perspective. Ayon sa mga biktima, ayaw namin siyang lumaya dahil nakakatakot. Pabalik yan ng Pilipinas, maghahasik ng lagim, posibleng may matakot na, etc. So, ganun yung views na ibabahagi namin. Pwede din naman may konting legal, pero largely, ano ang sabi ng biktima. Kaya, yung application ng biktima, yun yung klaro na magbibigay sa'yo ng status as a victim para magkaroon ng personality doon. Ayun. Kaya, yung bottom line nung dapat yung ID, passport, kailangan national ID. Hindi daw pwede yung affidavit. In konteksto po natin, yung mga biktima, mahihirap. Hindi sila basta-basta kumukuha or makakakuha ng passport. Kumbaga, alien para sa kanila na lumabas ng bansa. Magibang magibang probinsya nga lang, para lang bumisita ng pamilya siguro.
o kaya bumisita maghanap ng trabaho. Pero yung passport, hindi po lahat. Sana kilalanin yung sitwasyon talaga dito. So, Attorney Conti, walang relasyon ang prosecution at ang biktima. Wala silang any legal relationship at all. Well, yung individuals, some victims might be called on to be witnesses. Kaya siguro doon tayo na familiar na. May biktima na tatawagin at sasabihin ng prosecution, ito ang magpupruweba na ganito ang klase ng pagpatay. Pero yon, prosecutor ang bahala. Pero kung sabi nga namin, participating victim, pasensya na, pero lang. Participating victim ay hindi kailangan pruwebahan yung kaso. Ang kailangan niya, ma-qualify as a victim at magsabi ng kung anong pananaw niya. So medyo kaiba, pero importante para sa ICC. One quick recap, please. Pag sinabing biktima, Attorney Conti, sila ba'y biktima talaga o kamag-anak ng naging biktima? Iyan din. Sabi nga namin, maski kami nung panimula, medyo lito dyan. Kasi pag sinabing biktima, namatay. Lalo na sa kaso na ito, EJK, murder yung kinoconceptualize na krimen. Sabi ng ICC, teka, ang biktima, di ba, pag namatayan ka, di ba, parang stressed ka, ang dami mong kailangang akuin na trabaho o kaya responsibilidad. Lalo na kung ikaw yung asawa, ikaw yung breadwinner. Kung anak ka at nawala ng breadwinner, paano yung pag-aaral mo? Kayo ay maituturing na indirect victims of the extrajudicial killing. Kung merong, depende yan, may physical harm kung minsan, nasampal, na hila habang pinapatay yung asawa, di ba? Kakalat ka rin yung mga laman ng bahay palabas. Physical harm, psychological harm, financial harm, and any other form of harm. Kinikilala na ikaw din ay indirect victim ng extrajudicial killing. Ma'am, nagkakagulo na ngayon dun sa victims na tinatawag natin. Noong una po, gusto nila isa-isahin, di ba? All the victims na sinasabi, the thousands of victims na meron. Ngayon naman, yung pagkakakilanlan, yung pinapakialaman. Do you think ito ay isang paraan para patagalin o i-discredit ang mga biktima na gusto sanang humarap at humingi ng hustisya? Ito para paliitin yung bilang ng mga biktima na magpa-participate. Kaya lang yung gusto nga naming ilinaw, maski 10 lang ang mag-participate na biktima, tutuloy ang kaso Kaya tingin ko pointless din na sabihin at limitahan pa na, uy kayo, hindi biktima. Kasi sabi nga namin, dito sa buong kasong to, meron na ngang ma-exclude na biktima ni Duterte o ng war on drugs kasi hanggang 2019 lang yung pag-uusapan. Paano yung 2019 to 2022? Biktima. Pero, siguro bigyan natin ng term, parang victims of the case. Ito yung magkwa-qualify. Kung liliitan mo pa yon, kumbaga nililimitahan mo talaga kung sino yung pwedeng humarap. Pero para sa amin, sabi nga namin, kailangan handa ang mga biktima. At ang aming parang motto, all for one, one for all. Kasi hindi mo mabubura na maski yung namatay matapos ng March 16, 2019 ay biktima rin. Hahayaan po namin silang magbigay rin ng saloobin. Pero dito sa victims participation, sana naman hayaan nila na kung sa Pilipinas nga magbubukas ka ng bank account, di naman passport ang kailangan, di ba? Pupunta ka sa gobyerno, makikipag-transaction ka, pwede naman na SSS, UMID. Bakit mas stricto naman masyado sa ICC? Kaya kung para sa amin, una, out of touch, and pangalawa, unrealistic and anti-poor itong ginagawa ng defense. Susubukan namin na maiparating sa judges yung pagtutol din namin dito sa restrictions ng defense. Paano po yung paghanap ng abogado para po doon sa mga biktima natin? Meron na po ba tayong kasagutan dito, ma'am? Sa totoo, pag lumapit ka sa ICC, may isang abogadong kikilalanin ng ICC. Ang tawag as biktima, yung participating victims, ang tawag sa kanya ay common legal representative. At itong common legal representative, so, tatlong partido, di ba? Yung isa, prosecution led by Karin Khan,
Pangalawa, yung defense led by Nicholas Kaufman. Then pangatlo, mga biktima, dapat isa lang din yan. Kailangan din yan ay recognized or accredited before the International Criminal Court. But of course, sa dinaman ng biktima, ang dami din yung abogado. Kung wala man pong abogado na tumutulong dito sa Pilipinas, teka, may offer din ako maya-maya, pero kung wala man pong abogado na tumutulong dito, meron pong mga nagvo-volunteer or merong mga kwalipikado naman na humarap sa ICC para katawanin ang mga biktima. Sabi nga namin, baka kailangan mag-usap po ng mga dati nang nagpa-participate para malinaw na kung sino nga ba yung parang common legal representative o kung ano yung komposisyon ng legal team. So, syempre kami naman ang mag-aayos at sasabihin sino yung lead, sino yung associate, sino yung and so forth. Pero hindi rin naman ibig sabihin na maisasantabi yung mga abogado sa Pilipinas. Pwede din silang maging kabahagi ng legal team. Pero syempre, medyo parang iniisip na yun, naku, kagulo ito. Kung mag-uusap po at aagrihan ito ahead of time, baka mas malinaw na maaayos. Pero, yung isa ding meron ng doon, representative ng unrepresented victims. Yung parang abang, kumbaga kahit walang mag-apply, may Office of the Public Counsel for Victims. Katulad ng defense, na noong panahon na parang wala pa silang abogado, tapos nandun si Medialdea, tinulungan sila ng Office of the Public Counsel for the defense. Sa amin sa victims, may abang din doon. Kaya may binabanggit din si Nicholas Kaufman doon sa kanilang submission na OPCV. Sabi nila, isa na lang muna abogado itong OPCV. Sa amin sa ngayon, okay lang siguro habang di pa nakakapagkasundo at wala pang appointment. Kasi kung napansin nyo, kailangan ipaalam sa court kung may appointment na, tapos i-affirm nila ito. So, yung OPCV, dahil medyo kilala na siya doon, na nakapasok na siya doon sa kaso, posibleng doon ang pagdaanan muna nung representations or views and concerns ng victims sa ngayon. Okay. For me, one last, Attorney Conti, Sidebar lang ito, pero I think this is very quite crucial in terms of sino ba talaga ang sasagot ng mga expenses, travel, accommodation ng mga so-called victims, and stretching it a little further, the accused being the past President of the Republic of the Philippines, meron din bang ginagasta ang Republika ng Pilipinas para sa kanyang defense? Okay. Una po, kung ang biktima ay witness na kinuha ng prosecution, ICC po ang gagastos dyan. Kasi doon yan sa side niya. Kung ang biktima ay participating lamang, sorry na lang, pero lamang, no? Pero hindi po kailangan pumunta sa ICC para magpaabot ng sentimento. Kaya hindi rekomendado. Kung sakaling gustong pumunta para manood, o kaya para nandun personally, na hindi naman kailangan do, titingnan ng korte kung meron silang funding. Pero sa minimum, or actually sa maximum, pamasahe lang. Yung mga living expenses, etc., wala. Kasi nga, hindi naman required na pumunta doon yung mga victims para mag-participate. Sa pamamagitan ng kanilang abogado yan. Pangatlo, yung defense. Nabanggit nga natin, this is the Office of the Prosecutor versus Rodrigo Duterte. Dapat si Duterte ang kumargo ng expenses niya. Maliban na lang kung, pero eto, walang obligasyon. Maliban na lang kung tutulungan siya ng Philippine government. May iba yatang bansa na parang tumutulong, nagkakaroon ng assistance, pero mas dun pa sa kapamilya nung akusado. Kasi, kumbaga yung akusado, well taken care of naman doon. By the way, ngayon pala, sabi nga sa amin, maging, sa words, suspect pa lang si Duterte. Kaya inaabangan natin. Suspect. Hindi pa accused. Opo, kasi medyo peculiar sa atin. Pag nadala na sa korte, may kaso na yan. Ang tawag, yung anong asunto or ano yung information, capital I. Dito, wala pang charge sheet. At pag-uusapan pa yan sa September. Kaya inaasahan namin, gusto nga namin na matagdagan yung charge sheet. Hindi lang yan murder, kundi dapat maibalik din yung torture para masama yung 300,000 na biktima din ng pagkahuli, detention, na posibleng na-expose
or napunta sa kondisyon ng torture. Okay. And we will leave it at that. For the meantime, Maraming salamat po. Napakaraming impormasyon mula kay nag-iisang attorney Maria Cristina Conti. Attorney, thank you. Thank you for your time, attorney. Yan po mga kabunyog, narinig po natin itong banat ni Conti dito kay Kaufman. Ano po ba ang masasabi natin dito sa galaw ni Kaufman? Marahil isa po ito sa kanilang strategiya para manalo sa kaso. Dahil po mga kabunyog, kung kulang ang haharap na biktima sa ICC laban kay Digong, kung walang magwi-witness or ilan lang ito, baka magkaroon ng chance si Digong na maabsuelto dahil sa kulang-kulang na magwi-witness. Pero lahat naman pwedeng gawa ng paraan kung desidido talaga ang ating gobyerno na panagutin itong si Digong. Gagawa ng paraan ito para mapapunta lahat ng mga witness doon sa The Hague at magkaroon sila ng mga requirement na kailangan ng ICC. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.